afternoon, good afternoon. Good afternoon na talaga. Ayun, so nandito tayo ngayon sa good morning na nga pala. Good afternoon na din. Anong oras na? 14:14. Ayun, 14:14. Alas 2:14. So, mag-grocery tayo dahil umpisa na ang tapos na ang holiday natin. Bukas na Kayubi. Tuesday bukas. So, work na ulit tayo. So, may kasi, Oridashi ngayon, hangaku siya. Nagsisale yung mga pagkain. Yung mga pagkain ba na pwedeng kainin. Pagkain na pwedeng kainin. Unsa daw, day? Paghilom day. Eto, tinatarget namin to. Hindi lang ako ha. Lahat ng mga Hapones dito, nagsisale sila sa mga nila, tinapay, kape, lahat nagsisale. Ayan, nakita nyo? Puro yan sale. Hanggang 1 week ang sale nila, hanggang 15 sale nila. So, imbis na bibili tayo ng imbis na yung nidang price na is nasa, let's say for example 200 yen, naging 195 yen, nagdi-discount siya ng 5%, 5 sentimo. Imbis yung tinapay is nasa 98 yen, nag-discount siya, ayan, nag-78 yen na lang. So, yun ang tinatarget namin. Hindi lang ako, lahat ng mga Haponesa dito, ito yung tinatarget. Pag ganitong may Oridashi ang tawag kasi. Oridashi, ibig sabihin, sale. Sale ng 10%, 5%. Nakaka-save na din ng kahit papaano. Imbis na ibili natin ng full price, doon na lang tayo sa mumura. Ganon din ang lasa, ganon din ang quality. Sinisale lang talaga nila. Weekly to, every week sila, Monday to Friday nagsisale. Hindi, Monday to Sunday nagsisale sila. So, laking bagay, laking tulong, mga tissue, ayan toilet paper, ayan, dito namin tinatarget. Lahat ng gamit sa bahay, mga toothpaste, lahat, shampoo, saran wrap, lahat. So, dito ang tipid tips natin sa mga nandito sa Japan. Sa mga nandito nakatira sa mga long life na nakatira dito, alam nila ang mga ganitong Oridashi, mga ganitong tips, mga nanay. Lalo na malaki ang pamilya. Marami mga anak na kagaya ko. Dito namin, hindi lang ako, lahat ng mga Hapon, lahat ng mga mabata man dyan o matanda, dito sila nagta-target. Nakalagay ito sa newspaper kasi nagpapadeliver kami ng newspaper dito everyday. Dito namin malalaman kung may Oridashi ba na ganito, kung saan ang mura, dito namin malalaman. Tinitingnan namin ang newspaper pag dumating na. So ayan, dito naman sa mga Nico, mga meat, pork, yan, ibang tindahan na naman din to sa York Binimaru to, doon sa lagi kong pinupuntahan to. So malaking bagay na din pag nagsisale sila kasi alam nyo naman, dami nating bilihin, ang dami nating gastusin, hindi lang puro pagkain, lahat ginagastusan. So ito yung tips namin, tips ng mga Japanese, mga Hapones na nagsisale araw-araw. Sale araw-araw, walang pakundangang sale dito. Ikaw na lang magsasawa kasi dahil ubos ang pera mo sa sale nila. Kahit 10 centimos, 5 centimos, yun, nagsisale sila. Tinatarget din namin yan kasi mura nga. Ayan, ang dami mo nang mabibili pag nagmura sila. Araw-araw nagsisale, araw-araw, weekly nagsisale yan, walang pakundangang sale sila. So, alis na tayo at mag-grocery na tayo ha. Hindi na ako magdala ng cellphone doon kasi nilagay nila sa front nila dyan sa mismong pintuan talaga na bawal magdala ng camera, cellphone, or any video ba yan ngayon. Bawal na bawal. So, mamaya na lang ipakita ko sa inyo kung anong nabili ko dyan sa loob ha. Diara, welcome back ulit. Umuwi na tayo mga day. 1 oras lang tayo na malengke. Basta't may
ano lang tayo sa ating groceries. May kaulit na ta, Jai. Halaw, ako kapalit og mask, Jai. Ilabas natin tong ating boots kasi disturbo dito ba? Maliit ang ating space. Space shuttle. So, ayan. Labas din natin ito. Ayo. Wala pa rin bangon itong ako kulukoy ay. So, andito yung ating pinamalengke. Ayan. Oh, hindi to abot na isang linggong pag-ibig dahil. So, bahay na tayo mga inday. Nana tayo sa loob dahil. Pinag-aayos ko na yung mga, hindi na ako nag-haul kasi ganun din at ganun din naman pati yung mga binili natin. At ayun, pahinga muna tayo. Uminom na ako bumili ako ng orange tea. Ayan, inom tayo kasi nagutom ako nung nagkaimuno ako ba, nag-grocery. Ang ingay ng ibon namin. Pahinga muna ako mga day ha. Hi, good morning. Dito tayo ngayon sa anyway pala, hello, good morning pala sa inyo, no? Wala pang intro dahil diretso na agad, ganun. So, Friday ngayon, di ako pamasok, nag-day off ako. Ginamitan ko siya ng yung may payday. Tawag niyan kahit hindi ka pumasok, may sahod ka o di ganun. And then ngayon, hindi ako pumasok dahil may sangkambi kasi sa ng anak ko doon sa school. May activity siya. Kailangan pumunta ang mga parents ngayon. Mga 50 minutes lang naman yata kasi. So, attend tayo. Pagkatapos, uwi na tayo ng bahay. At ngayon, nandito tayo sa Hard Oak kasi gusto kong magtingin-tingin na mga reuse recycle shop to. Mga second hand na siya ba? Mga brand bag, mga brand authentic collection. Gusto ko kasi magbenta-benta dyan sa ating FB page, sa ating page ba? Sa ating Facebook. Yun, naisipan ko lang ha. Kung kaya ng ating puhunan. Ngayon, ang tanong, may puhunan ba day? At yun, tingin-tingin lang. Hindi pa sa ngayon, hindi pa, wala pang exactly na month kung kailan tayo mag-uumpisa dahil yun nga, wala pa tayong hindi pa, kulang pa sa preparation at kailangan paglaanan ng oras yan. And then ngayon, pagkatapos nito, susundin ko naman si kuya kasi nasa swimming school siya. Yun, maya ulit, hindi pwedeng mag-vlog kasi dyan siguro. Doon tayo papasok. Kung may, kung may nakalagay ba na bawal ang camera, yung ganun. So, alam nyo, nandito tayo ngayon sa pauwi na tayo mga Jai. Dahil umattend ako ng may tawag nito activity kasi yung school, kaya umattend ako. Ang lamig, super lamig, grabe ang lamig. Naglalakad lang ako kanina kasi pumunta ako sa school na nakasasakyan. Akala ko may tawag nito, may parking. Yung pala, close yung isang parking. Naglalakad ako. Bumalik ako kasi hindi pwedeng mag-park. May nakaharang. No parking area daw. Hindi, umuwi muna ako ng bahay. Naglakad ako. Iniwan ko yung sakyan daya ka. Nakakapagod yung araw na to.
So ayan, tignan nyo ang tawag dito, nag-umulan na ng snow. So pasensya na kayo, habang nagpa-plansa tayo is kailangan kumilos yung ating kamay kasi bukas is work day na natin. So yun nga, gumagawa ang gobyerno ngayon ng paraan para maparami yung mga bata kasi habang tumatagal, taon-taon chine-check nila yung sa hospital, chine-check nila kung ilan ang batang nasilang, kung ilan ang batang namatay, ganun. Kasi dito, inaano nila na minomonitor ng government yung mga bata. Mas marami pa nga yung namatay na mga bata kaysa isinilang. Pabawas ng pabawas, sa madaling salita, paunti ng paunti ang mga bata dito sa Japan. Kasi ang kasabihan dito sa atin, di ba? Sa Pilipinas, ang mga bata ang pag-asa ng bayan. So dito din sa Japan, ganun din sila. Ang pag-asa ng bayan is yung mga bata. Dito sa Japan, kulang sila ng bata. So ginagawa nila ng paraan, binibigyan ng gobyerno ngayon ang mga pamilya ng buwan-buwan ng sustento galing sa government yan. So, ang tanggap niyan is within 5 months, 5 months or 6 months yata, yung galing sa government sustento ng mga bata. Natanggap lang namin last week yung kung sa matanda pension, yung mga bata naman is from the government, may mga sila sa government, matatanggap sila yan. At ngayon, nag-announce yung government dito na pag nagkaanak daw ng 3 or more than yata, free na sa college. Yun ang wala nang babayaran, pati sa may kunti lang na babayaran sa kindergarten, sa inaano pa yan ngayon nila, may pinag-uusapan pa ngayon nila kung free na ba ang feeding sa eskwelahan. Kasi kami, nagbabayad kami ng feeding doon. Sa lunch lang naman nila sa school, elementary and junior high school is mga isang lapad mahigit yata sa Pilipinas na is 4,000 mahigit na yan sa pera sa atin. So dito, ang tinatawag dito is 10,000 yen. Sa madaling salita, isang lapad sa isang buwan yung mga bata. Sa pagkain lang nila ha. Every month yan. So pag pinag-uusapan ng government yan ngayon, kung lahat daw kasi ipi-free na para yung mga nanay at tatay is mababawasan na ng gastos. Para magaan-gaan na daw, para marami ang mag-aasawa. Kasi dito sa hospital, free ang hospital dito pag nanganak ka. First, babayaran mo siya ng mga 40 lapad. Kasi ang nanganak ako dati, binayaran ko nyari ng ng asawa ko to, tapos binalik agad naman ng gobyerno dito. Ganyan, parang ang nabayaran lang siguro ng asawa ko is 5 lapad or 6 lapad yata. Basta ganyan lang. The rest, ang mga government na ang magbabayad ng pagpanganak mo dito. Yun. So, napakalaking tulong ng government ng Japan. Binibigyan nila ng sustento yung mga bata, free pa sa lalo na sa hospital, yung mga bata is sakit, may mga batang syempre sakitin. Free kami sa hospital dyan hanggang sa junior high school sila. Pero pag, high school yata, ang high school ba si kuya, free pa siya. Pero pag college na, wala na. Full, na siya, full bayad na siya. Hanggang sa high school, government pa ang magbabayad niya. So, laking tulong. Hospital, kindergarten, kunti lang ang babayaran namin dyan. Kung magkahalaga ng 3 lapad is nasa 1 lapad lang mahigit ang babayaran. Parang lang ba? Libro, yung mga requirements, dyan ang babayaran namin. Kunti lang, pero the rest talaga, halos mga gobyerno ang magbabayad dito. So, ginagawa nila ng paraan para dumami daw ang mga bata. Para marami ang mga teenager ngayon na mag-aasawa, kasi halos mga teenager hindi na nag-aasawa, no. Nanatili na lang silang magkuanday. Unsa ni?
maging single ba? Kasi ayaw nila ng gastos, ayaw nila ng problema. Problema nga naman pag nag-asawa ka, marami kang gastusin, lalo na pag nagkaanak ka, day. Yun. Kailangan mo paaralin yung mga bata, kailangan bilhin ng damit, kailangan mong dalhin sa hospital. Pero ngayon, ang gobyerno, lahat ng mga anak ko, lahat sa 3 anak ko, free kami sa hospital, tuwing pumupunta kami lahat, dental, sa dermatology, sa lahat ng mga hospital dito sa yan, dentist nga, lahat ng part ng katawan ng mga bata kung nagkasakit. Lagnat, ganyan, free lahat yan, gamot, free lahat, walang kang babayaran. Kaya napakalaking tulong, no, lalo na yan pag nagkasakit. Yun, pag pupunta na sila ng eskwelahan, syempre, free na yon sa government lahat ang shoulder niyan. Kunti lang, may babayaran kami, kunti lang. Pero hindi talagang as in full mo payment na babayaran, hindi. Sila ang mag-shoulder niyan sa mga bayaran. Kasi diyan napupunta yung binabayad namin tax, diyan napupunta sa, kasi, binabalik din ng government yung mga binayaran naming tax. So, napakagandang idea lang din dito sa Japan. Laking tulong ng mga parents. So, yan, kasi kulang nga sila sa mga bata, gumagawa sila ng proyekto ngayon. Proyekto ba ang tawag dyan? Na iniingganyo nila ang mga kabataan para mag-asawa, manganak ng marami. Hanggang college siya, pinapag-usapan pa ngayon na hanggang college daw ang bata, wala kaming babayaran. Hindi pa naging nag-okay na ba yun? Basta hindi pa, nini-news pa lang yan. Wala pang klarong detalye. Wala pang fix na yung final na decision talaga. Pero papapunta din yan dyan kasi pinapag-usapan na nga eh. Yun lang, yun ang aking napanood na news kanina. Kulang na kulang sila sa mga bata. Ang marami dito is matanda, alam nyo. Matanda ang marami dito, day. Kasi sa noong unang panahon, ang pinakamaraming anak ang mga unang tao. Kagaya din sa atin, di ba? Nanganak sila ng 5, 6, 7, ganyan. Ganyan din sa atin yung mga unang panahon ng mga katigulangan ba? Yung mga matanda sa atin. Mga nanay at tatay natin, ganyan, di ba? Mama at yung mga kalululuhan natin. Ganon din sila dito, maraming mga anak. Pero sa mga new generation, millennial naman tawag niyan, ang anak day, alam nyo, isa, minsan, yung iba hindi na nag-aanak, ang anak minsan 2, may 3 din, bihira na yung 4. Yun, kasi sa cost of living, sa mahal ng bilihin ngayon, ang sahod ng mga parents is mura lang, tapos dadamihan mo pa yung anak, dyan sila na mamahalan sa bayad. Kaya, kunti na lang ang anak nila, nag-isa, minsan walang anak yung kapitbahay nga namin dito, wala silang anak. Ang anak nila aso. Yun, dito din sa harap namin na green na bubong, wala din yung anak, matanda na. Ayaw nila magkaanak siguro ayaw nila ng gastos. Yun lang naman. Kaya ang Japan ngayon is kulang sila sa tao, mga bata. Sa atin, nag-over na tayo sa mga bata, di ba? Overflow ng Philippines, overpopulation tayo dito. Wala sila, kulang sa population sila mga day. Kaya, naningkamot sila ngayon, nagsinikap yung mga gobyerno talaga nila na maparami yung tao, maparami yung mga lahi nila. Kasi walang, kung matanda na lang ang asahan, wala, di ba? Wala nang pag-asa yan sa bayan. Ang pag-asa talaga is yung mga bata. So, yun. Yun lang ang binalita ko muna sa inyo. Ako binalita. Ano, Zay? Yun. Ang kalungkot lang. Malungkot lang yung ganyang bagay kasi ang eskwelahan dito is isasara na nila doon sa junior high school ang pangalawa kong anak. Kasi nga, kulang sila sa bata. I-close nila yung school na yon, itatransfer dito sa isang school para mag-combine na lang sila. Kasi yung mga maraming bakanting classroom, sayang daw. Ang mas maganda, nagdesisyon ng gobyerno dito sa amin, lahat dito sa Japan,
nagdesisyon yung government na ano na lang sila, ang tawag niyan, paghalo-halo na lang ba? Pag-iisahin na lang yung eskwelahan. Imbis na ganito ganyan, may eskwelahan dito, doon, kung kunti ang mga bata doon, pag ihalo na lang sila ba? I-combine, ang sa batawag ipag-isa na lang yung eskwelahan para hindi na gastos siguro sa kuryente, mga teacher, ganyan, maraming teacher, kulang naman sa bata. O di useless din kung anong ituturo ng teacher kung wala namang bata. So, ganyan siguro ang desisyon ng gobyerno dito. Kaya, i-close na nila yung isang eskwela pag-graduate ng pangalawa kong anak. Doon, wala na. Close na yung school na yun. Kasi napakaluma naman kasi ng school na yun. Doon pa nag-high school yung asawa ko. 40 years ago yata. Ayun. Then ngayon, pag itong pangatlo kong anak, si Yuhe is, pag nag-junior high school siya, dito na siya sa bagong eskwelahan. O nga naman, no? Maraming teacher. Kulang naman sa bata. Anong gagawin ng mga teacher, di ba? Mas magandang pinag-isa na lang ng gobyerno yung mga eskwelahan na kung saan kulang yung mga bata. Kasi pag may eskwelahan, ang mga bata isa, dalawa, tatlo, 10, ganyan. Totoo yan. Kulang talaga sila dito sa bata. Ewan ko ba kung bakit ang mga Japanese nagkaganyan, no? Hindi. Kasi naman, ang mahal kasi dito. Ang mahal ng lahat mahal. Parang basta hindi siya kung hindi ka sanay dito sa Japan, uuwi ka talaga ng uuwi doon sa kung saan ka nang galing. Hindi mo ma-appreciate yung Japan pag hindi mo siya na-embrace, hindi mo siya nagustuhan. Pag yung ganitong sitwasyon na mahal lahat, ang sahod kunti lang, pag hindi mo type yung lugar, talagang babalik ka sa iyong pinaroroonan talaga siguro, no? Pero kaming mga nandito na, tiis-tiis kami. Kayod to the max. Kahit antok pa, gisingin. Gigising lang yan, magluto, maggawa ng baon, pasok sa trabaho, mag-overtime. Ganyan ang buhay dito kasi wala pag-uwi tayo ng Pinas, doon tayo babalik tayo doon, okay lang naman babalik, pero anong i-work natin doon? Anong ibubuhay natin sa ating pamilya? O di ba? So yun lang ang problema kasi sa Pilipinas is pag wala kang pinag-aralan, pag wala kang degree, wala kang trabaho. Nakaupo ka lang, marites degree lang ang labas mo, o di ba? Mahirap kaya yun, marites degrees. Marites degree lang ang nakuha mong course, di mahirap yun. Puro kapitbahay mo lang bantayan mo. Hindi mo na binantayan yung sarili mo, mahirap din yun. Mas maganda na dito na tayo. Saan ba napunta yung usapan natin dahil sa Pilipinas o sa mga bata dito sa Japan? Anong nangyari, Zay? Kasi, yun nga, nabanggit ko lang na, yun, napanood ko sa news kanina lang na ito, yun, ang balita dito. I-share ko lang naman sa inyo kasi ito ang buhay ko dito sa Japan. So, yan. Thank you for listening my, unsa daw? Ay, pag English siya, katawaan ka day, mga viewers mo day, kasi mga professional na, Zay, na hadlock ba, Zay? Makatawaan jud taani. Bitaw. Ganyan lang talaga ang buhay yan. Ganyan talaga ang buhay. So, ang ganda lang talaga ngayong araw na to, 'di ba? Nabanggit ko sa inyo kanina. Ay, yun nga pala. 'Di ba pumunta ako doon sa my recycle shop. Hindi ko na na-continue yung vlog na yun kasi busy na ang lola ninyo. Pumunta sa activity ng anak ko sa school, naglakad ang lola, hindi ko na nabanggit nga pala yung time na yun kasi medyo nag-busy lang, no? Pumunta ako doon sa may recycle shop nga kasi naisipan kong
sideline sana, pero wala pa tayong capital dry. Mag sideline sana ng mga bags, collections, yung mga may bag ako dito na hindi ko naman ginagamit, ibebenta natin yan day. Kung may bibili. Free Loves, mga Louis Vuitton, nood, hindi. Pumunta ako doon, nagtingin-tingin lang ako kung anong maganda, kung anong price, mahal ba siya o hindi, kasi kailangan natin canvas, you know, sa mga ganyang bagay, kasi wala pa tayong experience dahil how to deal with the customer. Unsa daw? Ay, pagpalabi di aday, uy. Trying here talaga ako alam niyo day, na iba na naman ang usapan natin. Gusto ko talaga matutong mag-English day. Fluent mag-English. Kaya lang, hindi tayo pwede maka-English kasi nandito sa bansang Japan. Puro Japanese ang kausap natin. Nakalimutan niya natin English. So, trying hard lang ang lola ninyo. So, ngayon, yung mga bags ko dito, naisipan ko, no, gusto kong magbenta-benta. Hindi naman, kung may bibili lang ha, i-add ninyo ako doon sa aking FB page na mag-change muna ako ng name kasi yung name ko na yun hindi siya bagay sa aking mga tinda-tinda kunyari kung may ano na ako kasi iba yung pangalan ko doon ngayon. So ngayon yun na nga, may naisipan ko lang yung mga collection ko, mga branded bags natin, magagawa tayo ng Free Loves collection bags, tama ba? Isipan pa lang ha, hindi ko pa talagang na-fix yan. Ang daming maganda doon, may mga necklace, sing-sing. Alam nyo, hindi na, mahal na ang alahas ngayon, hindi na pwedeng, hindi na siya, wala na. Mahal ang alahas, hindi natin pwedeng ibenta ang alahas dahil kailangan talaga siya ng capital dye, malaking kapital. So, ang inisip ko na lang, magandang paraan, sa akin lang yun ha, is yung mga bags na branded. Yun. Sana lang, I hope, in God's will, English, paunta ka lang dahil. Ay, Diyos ko Lord, ito ang ipro ng anak ko sa school. Kasi sa tuwing may ano sila, toka-toka kasi sila nabanggit ko dati sa vlog, may toka kasi sila sa pagsiserve ng food, lunch nila doon, nagpi-feed. Yun sabi ko kanina, yung feeding nila doon is kami ang nagbabayad monthly. So sila, tinitrain sila para maging independent yung mga bata dito sa Japan, is may nakatoka sila every week. 5 sila sa isang 5 or 3 sila nakatoka, may nagtagabitbit ng sandok, may tagabitbit ng spoon, may tagabitbit ng kanin, or yung plato. Siguro 5 or 6 sila na nakatoka. So, ang ginagawa nila, ang sinusuot nila is apron. Ito puting apron. Ito lagayan ng apron at sombrero. Nakasombrero sila. Wearing apron, white apron. At nakamask. Yun. At nag-ano din yan sila, nagtitibukro yung gloves para hindi madumihan yung mga hinawakan nilang plato or kutsara. Yun, toka-toka sila dyan every week. So, every week, pagka Friday, katapos ng eskwela nila, Friday na, excuse me, no, nang lalamunan ko nagda-dry. Dinadala nila dito sa bahay, pinapalabhan sa mga parents yung gamit ng mga batang apron. So, ito na nga, nilabhan ko na, at with, tawag nito, iron na siya, plansa na. Tapos, dadalhin na naman ito bukas. Iba na naman ang toka sa kanilang lunch. So, ganyan lang. Rotation lang kasi sila dito. Para maging independent yung mga bata ng mga Hapon, may nakatoka din sila sa toilet, kung sino maglilinis, sa lababo, sa CR yun, toilet CR, taga map ng sahig, lahat sila dito may ginagawa yung mga bata.
maaga pa lang, bata pa lang, grade 1 pa lang, or kinder, nasa kindergarten yung mga anak ko, tinitrain na ng mga teacher dito para maging independent, hindi aasa sa mga magulang. Kaya, bata pa lang, sinanay na nila ng trabaho yung mga Japanese na mga kids. So, ang ganda lang ng pagka-train ng mga Japanese kasi hindi hindi nila binibaby yung mga bata. Kahit mayaman man dyan na mga anak na mga sacho, mga malaking businessman, lahat pantay-pantay dito, may gagawin ka talaga sa eskwelahan. Kahit anak nga na mga prime minister siguro dyan, ayan, may ginagawa yan sila. Pero may mga bodyguard. Asal tayo na eskwelahan siguro, wala ng bodyguard yan. Yun, kaya napagagandang rules lang ng mga Japanese kasi, yun nga, hindi nila binibaby yung mga bata. Hindi kagaya sa ibang bansa na may mga janitor pa dahil, yung mga mayaman na mga private school, may mga janitor, may mga tagalampaso may taga-map, agoy. So, yung mga bata, lumalaki sila na walang nalalaman sa trabaho, walang natutunan. Kasi, may tagalinis, may taga-map, may taga-serve, o, diba? Di ganun. Kaya, yung mga ibang mga bata, paglaki, nga, hindi ko nilalahat ha. Wala akong nilalahat. Pero yun ang realidad ng ibang bansa na minumulat nila sa ganyang bagay. Kasi dito, yun nga, sabi ko, mapaanak man ng mayaman, mapaanak man ng malaking negosyante dyan, mapaanak man ng teacher, mapaanak man ng mga manager or mga president ng mga eskwelahan dyan ng mga anak nila, lahat pantay-pantay dito, ginagawa sa eskwelahan. Tinitrain nila. Hindi nila sinasabi na, oh, ikaw anak ng nurse, wala kang gagawin. Ikaw anak ka ng doktor, wala kang gagawin. Hindi. Lahat dito may ginagawa. Saludo talaga ako dito sa mga Japan. That's why I like Japan. I love Japan. Sarap, say! Kaya, yun, walang arte-arte. O ikaw, anak ka ng pulis, hindi ka pwedeng gumawa niyan. Dito ka lang umupo. O, di ganun. Wala dito yan. Pantay-pantay, day. Nagbit-bit-bit pa sila ng mga balde, sa map, iba yung tagawali sa labas. Kaya ang ganda lang ng training ng mga Japanese dahil yung mga bata din natututo din sa gawaing ganyan. Paglaki nila, ganyan din ang ginagawa nila. Dito nga sa kaisya namin, sa kumpanya namin, kahit yung manager namin, naglilinis dahil yung butso namin, manager, yung malaking na talaga. Manager is miss. Butso yung malaking na siya, malaking ranggo na siya ba. Day, naglilinis day, nagmamap day, nagtatrapo ng sahig day. So, makakita ka ba sa ibang bansa niyan? Hindi, dito lang sa Japan mo makikita yan, magandang Walang arte-arte dito, pantay-pantay sila day. Kung ma-manager ka man, kung ma-leader ka man dyan, lahat dito kumikilos pag na kami, naglilinis. Kasi may linis kami dito pagkatapos ng trabaho, 5 minutes. Lahat, yung manager namin, nagbabacuum. Yung leader namin, lahat umiikot. Lahat may ginagawa. Kaya kasi siguro bata pa sila, ganyan na ang pinapagawa sa kanila. Kaya nung lumaki ni sila, ganyan din ang ang rules nila, ganyan talaga. Ganyan na. Hindi nila inalis. Kaya saludo lang ako sa mga ganyang mga Japanese. Sobrang super dedicated sila sa mga ginagawa nila. Love nila yung trabaho. Yan ako believe sa mga Hapon. Kaya mayaman ang bansang Hapon. Hindi sila talagang yung, mamaya na yan. Total, may gagawa naman, may katulong naman. Hindi, talagang mismo gagawin nila. Ura mismo. Hindi nila mamaya, bukas, next week, next year, hindi. Mura ngayon mismo. Kung kailangan mag-overtime, i-overtime mo yan. Kailangan tapusin.
Diyan ako nabibilib sa mga Hapon. Kasi, super, sila sa trabaho, working hard. Yun. Mabait sila. Mabait kung sa mabait. Pero, napaka-working hard lang nila. Yun lang. Mas napaka sila sa trabaho. Yung talagang sub-sub sila sa trabaho ba. Pero yung asawa ko, hindi ko inano na kailangan sub-sub ka sa overtime, kailangan magtrabaho ka. May iba kasi yung asawa na may nakilala kasi akong Pilipina na, ay hayaan mo siyang mag-overtime dyan. Ay hayaan mo siyang ay hindi pwede sa akin yan. Kasi asawa mo yan, kailangan may ka din ba, concern na, ay huwag kang gaano magtrabaho kasi ang katawan lang ang puhunan natin, ganun. May ganyang tao kasi. Mas gusto ko kasi, kung anong natutunan mo sa magulang mo sa Pilipinas, ganun din ituro mo. Ganun din ang i-apply mo sa mga anak mo or sa, ang haba na lang sinasabi ko, day. Asawa mo, ganun. Ang haba na, day. Maya ulit. So ngayon biglang nagkaayaan. Sabi ni Amang Hari, magkakain daw kami sa labas sa ramen house. So ayan, kasama ko mga junaki. Papa ko sila tumawag. Yun yung order namin. Ramen, gyuza, at jahan ko. Kain lang kami muna. So ayan, uwi na kami. Oh, iyo. Papa, ata si Untin suka? Skat siya ba? Haray pa eh. So, uwi na kami. Tapos na kaming kumain. Lumapang.